Maginhawang buhay para sa akin ngayon. Kasama ko yung mga anak ko. Kahit paano naibibigay ko yung gusto nila, napapag-aral ko sila, at kumakain kami ng maayos. Ako po si Hilda Musatalia, 52 years old. Ako po ay tubong Bicol, pero nakatira po ako ngayon sa Santa Ana, Manila. Nung pumunta ako kasi sa Japan, unang-una doon yung nalayo ka sa pamilya mo. Tapos yung nature ng pinagtatrabahuan ko, which is ibang-iba doon sa kontrata na pinirmahan ko. From Japan, umuwi na ako ng Pilipinas. At ang pagstay ko dito ay for good na kasi may maginhawa naman akong tinatamasa dahil sa may maayos naman akong trabaho. Kasi sa ngayon, weaving at sewing coordinator ako. Isa pa akong chairperson ng kooperatiba namin. Tapos nagtitraining na rin po ako. Marami na rin akong naitutulong sa mga gustong matuto pa na galing sa ibang bansa. Masasabi kong maginhawa yung buhay ko kasi hindi lang pang personal na ang nakikita kong may halaga sa akin, kundi gayon din yung mga ginagawa ko para sa iba. Ako po si Mary Joy Barcelona, nakatira po sa Cainta, Rizal. Ako po ay 49 years old. Nag-apply ako sa Japan bilang performing artist. So bali pagdating ko ng Japan, parang naging hostessing job yung naging trabaho ko. Para sa akin for good na talaga kasi ayoko nang bumalik sa Japan at ayoko na rin mag-abroad. Higit pa po doon, yung may purpose po kasi ngayon yung trabaho ko. May advocacy akong pinaglalaban. At the same time, meron akong nakikitang kahalagahan ng ginagawa ko. Hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa mga iba rin po. Maginhawang buhay para sa akin. Ngayon po, isa na ako sa mga magsasaka na nagbibigay ng impact nga sa aking lipunan. Ako po si Miss Almira Almuete Jauna mula po sa bayan ng Dingalan, Aurora. Napakarami ko pong naisakripisyo pagdating sa pagtatrabaho ko sa ibang bansa. Gusto ko noon na ako ay maging radio broadcaster. Pero dahil po sa kahirapan ng aming buhay noon, kinailangan ko magtrabaho sa ibang bansa. Ang dahilan talaga ng pagbalik ko sa bansa ay para pagpatuloy ko na yung pag-aaral ko dahil noong mga panahon na yon, sinikap kong makaipon ng pangtustos sana sa pag-aaral ko. Kahit ordinaryong tao kami, kahit mahirap kami, kahit walang makapansin, gagawa kami ng paraan para makapagbigay kami ng contribution sa katatagumpay ng Global Goals 2030. Ang nakatulong sa akin ay ang Don. Kasi sila yung nag-ano sa akin tumulong kung paano ko i-develop yung sarili ko. Na talagang wala akong alam, hindi ako marunong manahi, mag-weave. Sila yung nag-develop ng kakayahan ko para makamit kong lahat ng to. Tsaka yung continuous na pagtuturo nila sa akin. For the past 26 years of Dawn, we have met women who have returned from their overseas work who have been psychologically affected, their bodies broken, and their dreams are shattered. What we do is we provide what we call a holistic approach to reintegration that is more of providing psychosocial and economic interventions for helping them come back in the Philippines and be with their families. Ang Dawn po kasi nagpo-provide ng psychosocial and economic intervention. So sa kanila ko po nakita kung ano yung mga karapatan ko, paano ko po ito ipaglaban. Sila po yung nagbuo ng aking pagkatao. We make sure that women and their children and members of their family are able to avail of this different programs of Dawn. Of course, our tagline in Dawn is from victims to survivors, to advocates of their own issues and concern. With this situation, we want to call on the government to have more job opportunities in the Philippines so that our women especially don't have to work overseas and just be abused there. Instead of, trying to deploy more workers overseas, the government should create more job opportunities here. The University of the Philippines as an academic institution, and we are at the same time CFAL Philippines, which is an organization related to the United Nations, sees an important role of the academia or the university in contributing to an understanding of migrant women and women empowerment.
lalong-lalo na siguro yung angulo na kung saan pinapakita yung pagkaape, pagiging isang parang second-class citizen ng kababaihan, ay magandang ipamukha sa ating mga kababayan at kahit sino man sa mundo na ito ay dapat mabigyan ng remedyo at mabigyan ng kaunlaran pa rin sa buhay, no? Yung kaginhawahan at kung paano ito gagawin. You know, with millions of OFWs currently working across, around the world, contributing to around 10% of the GDP of the country. And so with that in mind, it's very important that the new Philippines Development Plan will, of course, incorporate and ensure that the plan itself is gender responsive. Sa kabilang banda, gusto rin namang gampanan ng akademya yung pagtulong sa ating policymaker, mga tagagawa ng desisyon, na sa pamamagitan ng data, ng datos, produced by research, ay magawa ng solusyon ng ating pamahalaan, magawa ng solusyon ng iba pang decision makers kung paano higit pang mai-empower ang ating kababaihan.